note. Return to me, my beloved. Kung sa Bisaya pa, sulat sa gugma, balik na ko akong hinigugma. Amen. It's very, man, grabe ka maka-touch na message ni God sa Lord. Love note, return to me, my beloved. Okay, the question is, have you received a love letter before? Nakatawag na ba? Isa nakatawag dali og love letter. Amen. Pataas at tingin. Kasi pa, wala na. Mga kaanyag ninyo, yung ay nagpadalag love letters ninyo. At yun. Okay, isa man. Love letters, nakatawag og sulat sa gugma. Gugma ka. Sa una pa lang akong kita mo. Yan anak. Okay, isa man. Sa likod. Di ba? Nagtuo ko nga, one way or another, dili ko mga minyong karoon kung wala'y nag-express sa inyo o gugma. Lisod po no, nakita lang mo, may ingon na din ka nga, o kita na, magbiling ka ta. Dili na ako dyan na yung mga unsaman. Mga, uy, naibugma ko ni mo, uy, na. Okay. Di ba? Di ba? Di ba tamukan ka? Kala na, minyo ka mo diritsa. Dili po, no. Sa mga naay, hinigugma dira. Singgit o kamen. Kala ka na, pagkusukay tingog si JR. Sa mga naay, hinigugma dira. Singgit o kamen. Okay, kung naamoy hinigugma, nagiuban sa tuwa dali nga naka-receive yung love letters. Okay, read them na love letter. Napoy uban ka ro doon kay modern naman, sa chat na lang. Sa chat na lang. Isa may gialabyuhan nila sa text. No, gialabyuhan na sa text, sa kauyab na. So, grabe na. So, one way or another, ma-realize na ito nga, tanang relationship, before na, hinabok na nagkauyab mo, before nga naminyo ka, niagi jud ka na naay someone, naay tao nga nagpakita sa iyong bumasig mo. Di ba, Ate Maribel? Di ba kay, listen po, di ba? Diretso na, kita na, okay na, settled na, dili. One way or another, whether you like it or not. Di ba, si Kia J, before niya naminyuan si ate, yung saman kaya, ipakitaan mo sa inyong luma. Di ba yan? Amen. Oh. Anong dyan na? So, have you received a love letter before? So, sa next na slide, ay giingon nila. Love letters from the man who loved too much that he could sacrifice himself. So, kanino mga love letters na atong basahon karon, gikan ni siya sa tao nga grabe makahigugma. O iniwan tapad, uy, grabe makahigugma. Tingnan sa likod, uy, grabe makahigugma. No, grabe magkahigugma na isakripisyo nila iyang kinabuhi para anang magugma. Amen? Amen? Gihigugma na ba mong tao? Pakamatay para sa inyo, ha? Wala pa lang. Okay? So, sa next pagit na slide, mga igsuon, dito na mo adto sa Love Letters Season 1. Okay? Ngayon pa maningon, Season 1! Okay, sitignan lang manong drama din. Taas ka mo. Okay, support ka. Huwag yun mo kita drama. Grabe na. Okay, isa na nakita drama din. K-drama. O, mga telenovela. Marimar. Umpat mo sa kanan. Di ba, mga kasapong mga auntie, mga auntie din mga Marimar. Di ba? Usa pa. Usa to. Ha? Batang kiyaw po. Kasi katanaw. Di ba? Nakay mga season. Di ba? Season 1. Nakay season 2. Season 3. Pasabot sa Bisaya pa, yugto. Ay, sa Tagalog, yugto. O yugto ng samahan, kwento. So, this is ang pinakauna na season. So, right now, we are going to read the Love Letter Season 1. Okay. Ina nga 1. Okay, sabi ang first love letter. So, magbasa tag love letter karon, okay? So, naayon sa kuan na ang Lord, of course, ang God the Father, nahigugma siya pag-ayo, okay? Kana ma-imagine niyo mga klase sa gugma nga grabe kalalo. Okay, nahigugma siya ayo o na-enjoy kaayo niya nga makiguyog-guyog sa iyang inigugma. Di ba? Kita, pag may gugma ta, parang magulan magbagyo, basta hindi mo magkita ta, makikita dyan. Natawa ng tagalikod kay Tinoon. No? Kaya we have this in someone. Naatay ka ng murag driving force inside ba? Naatay ka ng murag, hatong dyan lang kami, gusto din ako siya makitaan. Kaya na ang gibati sa God the Father ato nga moment nga si katawa si Regine, okay. Di ba, ina ang gibati sa God the Father katong time nga makigugoy
ni Adan. Ato nga moment. So, para protektaan si Adan o si Eva, kaya of course, kung hinigugman nimo, gusto man dyan mo protektaan, no? No, isa man diri, nga naigugma ka pero wala kay labot niya. Dili ko naigugma ta sa man gusto nato protektaan. Ang mga ginikanan gusto nila nga safe nila mga baby kay gihugma nila ang baby. Sa Lord, tungod kay gigugma niya si Adan ug si Eva unsa imong gibuhat? Ya sila giprotektaan pinaagi sa paghatag og mga rules. Ina rules. Kusga ka dyan ina rules. Kinsa may kusog ka ay mubali og mga rules diri. Estudyante pa, gusto din mo ambak sa kural. Mubakdor gyud. Kay kaulion na. Mukating class gyud. You are breaking the rules. Diri sa church. While ganay ka preach at ubangan. Gusto jud ka magpublikot kay magchika-chika. You are breaking the rules. Nay nagwali sa tubangan, sige kag-chika sa imong silingan. You are breaking the kaya kung singon sa word, kung singon sa Bible, you have to listen. And you have to hear the word of God. Ginahan ka maminaw sa pulong sa Ginoo. Pag nagchika ka, so you are breaking the okay. So, si Adan ug si Eva, lagi mo dato, they broke God's rule. Kabalo ka, sometimes, masakit ka pag pugnan ta. No? Masakit kita ba sa pugnan ta? Ang natay gusto mo haton ba rin pugnan ta? Murag masakit, ikalain sa tungdugan. Huwag na ito nabawahan nga kanang pagpugong sa tuwa, pagprotekta rin sa tuwa. Kay kabalo mo, dili tanang makalipay ninyo ang kaayo. Dili pasabot nga nalipay ka sa usa ka butang, ikaayo nimo. Sabdan, dili pasabot nga, kuan ko, for example, sa mga estudyante, mag-ML ko, kaya pampalipas ng oras para malingaw ko. Dili tungod kaya nalipay kag in-ML, maayo para sa imuha. Another one, ay makigchika-chika ko sa gawas sa mga siningan, may lalang, dili ko mag-board sa balay. Makalipay sa imuha, kaya nakaserstorya ka, pero dili makaayo nimo. Kaya mo pa na imong lala. Kaya sige pang iba. No? Munang tanan, ini mo tapat, dili tanang makalipay, makaayo. Dili pasabot na nalipay, kagayo, makaayo, di ay. Ang nalipay kayo, kumaayo ni para sa kodili. What if, ang paghubog-hubog ni mo, what if ang paghubog-hubog ni mo, ikalipay ni mo, pero ikamatay ni mo. What if, kanang pagpakasalan ni mo, ikalipay-lipay ni mo, pero ikampirno na ni mo. Pero why is it, mano man jud, kita kastaw kay sakit pa pagpugnan ta. Hinay mo tapat, masakit ka pagpugnan ka? Masakit ka pagpugnan ka? Pag ignon na, ayaw na buhata. Masakit din ta. Pugnan mo ta, mura pag nakaparag-iya sa pumang. Especially sa itong mga leaders and pastors diri, natin mga life group leaders. Ma-discern sa itong life group, ay wag to dira, ay may buhata. Kay, wag to ko sa mga tipo sa mga barkada ba, mag-get together lang ni. Ano din na, kalman ka lang, kabulin mo sa word ni God. Kaya pagkatuloy dito ka nagamay ka sa ilang nilo. Meron nagpugong ninyo na sakit, dyan ka nag-KJ kayo. Ako na ba na yung term kayo? Killjoy, yung kayo mo eh. Gusto mo nung takong maglingaw-lingaw? Nya, ina na pag mo tapad, masakit ka pagpugnan. Ayaw kasakit kay hanuman. Ang Lord mismo, our God the Father, dagang di siya rules gibutang sa tuwa. Para ba na masakitan ta? Para ba na dili ta malipay? Masubok ta? Dili, para na sa ikaayo nato, ikapurma sa atong mga kinabuhi. Amen? Even the Word of God. Okay, so, balik ta kay Adan ug kay Eva, ang nahitabo sa ilaha, gitagaan sila rule sa Ginoo nga do not eat the tree of knowledge of good and evil. Ayaw kan ang usaman. Tree sa kaalam sa dautan ug kamaayo. Pero unsa ilang gibuhat? Unsa ilang gibuhat? Unsa pinakaunang masala? Disobedience. Unsa gani unsa pinakaunang masala? Unsa Bisaya sa disobedience? Ha? Masinupakon. Inang dapat. Masinupakon ka?
ni Adan ug ni Eva. Tingnan mo dapat balik, masinupakon ka. Sunod-saman, pero, nahimo silang masinupakon o sinitabo, nakasala sila sa Ginoo. Pero kabalo mo, sa pinaka, grabe nga makakumot sa dughan diri nga story, kani nga love letter. Kabalo ba mo, nga despite nga nakasala, maski pa nakasala si Adan ug si Eva, hubog sila, di ba? Ilang na sinatiyan mo, lo, pagka ako nila, lo, hubog ko, nakita ko lawas, di ba wala yan sila ikaalam, may tungod anak. Pero pagkakita nila nga hubog sila, maski pa sa ilang kasaypanan, maski pa sa ilang sala kung sa kibot ni Lord. There is the Genesis 3:21, Amos Lord, the Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. Sa Bisaya pa maigsoon, ang Diyos nga mahan naghimo og sanina gikan sa karnero iyang gipatay para masininaan si Adam ug si Eva. Kay ngano, maski nakasala sila, kabalo mo specifically God made tunics of skin for them and clothed them. Kabalo mo in ancient times, sa kinaraan pa kayo nga panahon, kung maingon ta og garments of skin, pasabot na gikan na sa panin sa karnero. Kinahanglan ka mong patay para makasalina ka. Blood was shed to make garments of skin for Adam and Eve, para lang matabunan sila na nakasala sila ang gihimo sa Lord. Gipatay niya ang nga para masininaan sila. Kabalo ba mo, when you sin, kung makasala ka, ikaw mismo, una-unahin ang kagalingon, kung ikaw mismo makasala ka, you are exposed to any attacks. Pwede ka atakon sa kaaway. Pero kabalo mo, kanang pagsalina, kanang pagbutang salina sa Lord, pasabot ba ka na, gitolerate ni Lord ang sala? Wala. Pasabot ba magisininaan sa Ginoo si Adan o si Eva? Nisugod siya nga makasasala sila? Wala. Kabalo mo nga nang gitabunan si Adan o si Eva sa Ginoo? Kaya kung makasala ka, pwede ka atakon sa kaaway. Wala kay shield, wala kay covering, wala nang covering mo, pwede ka din sa unong attack. Kasi may tabunin mo, wala kay covering kung makasala ka. Wala kay chance to repent. Wala kay chance mangayong pasaylo kung wala kay covering. Muna matingala ka nga, Lord, ako na yung sala, buhit palagi ko. Nanong dugay mamatay ang mga dautan. Kabalo mo, tinuod ni siya, dili ni siya, natin sa pulong sa Ginoo, God made garments of skin for Adam and Eve. Kabalo mo, ang makasasala, anong buhit pa? Anong ikaw, buhit pa ka, na makasasala ka? Kay kung wala pa ang covering sa Lord, namatay na ka karon. Kay kabalo mo sa Romans, kasi ingon ang bayad sa sala mo ang kamatayon. Supposedly, unta mamatay si Adam o si Eve tungod sa sala nga ilang gibuhat. Pero yung gibuhat ni Lord, nagbuhat siya og garments of skin para matabunan ang kahubog ni Adan o ni Eva. Apin yung literal ra nga kahubog. Kabalo ba mo? Kisa may nakasala diri nga nalipay. Kisa'y nakasala diri nga nalipay. Wala. Kung makasala ta, ang una na itong batiyon ng saman, kaulaw. Kaulaw ang atong mabatian. Di ta kasabot sa itong batiyon kaya nakasala ta. Pero kabalo mo, tunga-tunga sa kaulaw ni Adam o ni Eve. Sila pa ang nakasala. Sila pa ang gibuhatag sa lingan sa Ginoo. Before sila gipalakaw, tanawa ang next picture dahil. Inayon na bigay siya, ngipit siya. Pero kabalo mo, kani siya, lang na siya sa ubos na gadugo. Kanang kay gunita ni God the Father, muna siya ang garments. Ang nasa kilid, si Adam o si Eve, nagdugo kay naulaw. Maski pa gipagawas na sila, next na slide. Maski pa gipagawas na sila, kabalo, hubog sila itong isa ka picture, di ba? Pakabot din, nakasalina na sila. Kay ngano, gikabiran sa Ginoo ang ilang kaulaw. Gitagaan sila chance to repent. Kay kung nakasala sila, wala sila i-covering, pwede sila mamatay at the moment. At that moment. So ikaw, matingala ka, Lord, makasasala kayo kung takubog sala sa inyo, kung anong buhit pa ko. Gitagaan ka, nakay-covering gikan sa Ginoo. Giprotektaan ka sa Ginoo, nakadundong ka atong grabe kayo sa pagpakasala mo, imoralidad, lugar pa. Huwag ka natingala nga ng buhit pa ka.
Sa katong time nga, grabe ng hubog-hubog, mamalata na ang inuhang liver, pero buhit pa ka. Nakay covering sa Ginoo, gitagaan kag chance nga lumitan. Gitagaan kag chance na may pasaylo sa Ginoo. Amen? Grabe yung ganyan ka, grabe ang buka. Ikaw na gani na kasala. Ikaw pa giapas sa Ginoo. Di ka pwede mo lang kang mawalay tabong gikan ako. Kay pwede ka atakon sa away. Magtagad ko kanus ang mga ipasaylo na ako. Pero before ka mo lakaw, before nagipalakaw si Adan o si Eva, iyang gitabunan. Ang imong kinabuhi, so kinabunan sa Diyos. Buhi pa ka tungod kay sa gitabunan ka sa Ginoo. Amen. Sa kahubo nimo sa imong pagkamakasasala, kitabunan ka sa Ginoo. Amen. Grabe nga gugma. Asa ka kita gugma may anak? Ikaw na kayo nagkasala, ikaw na kayo nagluib, ikaw pa yung nagtaksil sa iya. Pero never niyang gingon na mamatay ka. Kaya ang bayad sa sala mong kamatayon. Pero wala ka niya gialaw na mamatay. Yan ang gitabunan para sa imong kinabuhi, mga batong pakaw, kapasayuan. Napakay chance to repent. Kaya imagine, kung katinuod, kung mahimong tinuod ang ingon sa word niya, tinuod ba dyan ang word? Pero kung mahitabo siya nga, ang bayad sa sala mong kamatayon, every time na makasala, pwede ka. Kabalo mo, paminaw. Ano niingon dira sa Romans nga, for the wages of sin is death. Anong dili man for the wages of sins is death. Ano di man sins, anong sin man? Kay matag sala na to, isa ka sala sa kapatay. I-realize ninyo, grabe kong nasa Ginoo. And that's the love letter of the Lord sa Bible. The second love letter na itong masahong kapon. Okay, ayaw sa kanyang kabuhan ng Exoan. The second love letter. So, naitabo nga, ditaghan na ang mga tao sa Bible. Amen? So, he is still in love. Gugmaan paghihapon kayo ang Ginoo. Pero ang problema, ang iyang hinigugma, grabe na kadakutan. Gugmaan kayo siya, pero nakita niya kung hinigugma, nagkadautan, wala, nagkamaayo. Nagkadautan. Disobedience and rebellion became rampant sa kalibutan. Ang pagkamasinupago o pagkarepilyoso sa mga tao, grabe na nilaganap na. So, ano natin yung pagkarepilyoso o pagkamasinupago, dili na sa Ginoo. Dili dito sa Ginoo. No. Hallelujah. So, and it broke him again and again. No. Nasakitan na po siya. Nakitaan niya. Imagine, imong hinimo, imong giungol, imong gitagaag kinabuhi, nagtuo ka nga mag-uban mo kanunay, kiningon dira sa Genesis 3 nga, walking in the cool of day. Maglakaw-lakaw sila sa Garden of Eden with Adam. Imagine, inanan ang klaseng mo ka-close, dahil sabi ni makita mo nga, ang imong gihigugma, ang imong hinigugma, grabe na kadautan. Hallelujah. Pero sa may gibuhat niya, he knew he had to do something. Kabalo si Lord, kinahanglan ako ni buhaton. Kinahanglan ko mangita pamaagig, kinahanglan ko mag-remind. So he sent prophets to warn them and to remind them of his great love. So yung ipadala ang mga propeta, kinsa na mga propeta? Nehemiah, Jonah, Jeremiah. Next na slide, makita niyo dira no? Prophet Isaiah, Prophet Jeremiah, and Prophet Nahum. Dira nga mga books, don't you know? Dira sa utas na rin, makita niyo dira. Murang kag matandog sa klase nga gugma sa Ginoo nga. Mag-awa ha, ang iyang pattern. Mag-warning siya. Masuko siya. Pero mag-umanig ka suko, mingon na po siya nga, I am slow to anger. Masuko siya ha, mag-warning siya. Kamo mamagay ang ulo, pamaling mo na ako. Sige siya, anak, ipadala niya ito mga prophets. Then, papasuko na siya taon-taon, mingon na po siya nga, I am slow to anger. I have loved you with an everlasting love in Jeremiah. Kapag mo grabe makaingon ka, mag-iunsa man ini mo, Lord. Napagin siya yung verse ito nga makatandog kasi kasing-kasing nga ningon siya nga. Gibuhat man ang tanan ko ang tanan, gitagaan na mo wine and oil, giprovide ang tamo sa giginahanglan, pero nga mas pilion ninyo simbahan
kasakitan ka sa church, dumayon pa rin ang Ginoo. Real talk. Ano mas pilion? Mas, kung di na ka mo simba, kaya nasakatan ka sa mga tao sa church, it means, mas importante priority ni mo yung kaugalingon kaysa Ginoo. Honest, Lord, I have given my all. I have given you wine and oil to consume. Pero at the end of the day, I have given you silver and gold. Ikaw pagkakita si Lord, kasi masabot sa silver and gold. Kadato! Itagaan daw ang kadato, pero pagkahuman, sa laki, hindi mo nga Ginoo nila ihatag, pili sa ako ba? Ano ang Lord? There is a prophet Nahum. Why are you scheming against the Lord? He will destroy you with one blow. He will need to strike two. Kapaanan, kaya naman, murag-murag nasuko siya. Pero kagahapon ba, nag-share si J.R. Dere, ako siya din na nga, pang-isog po tayo ng expression din niya isog. Ano siya, kung tayo niya ako, ano si J.R., kung ano ka lang, dugtungon ang karoon, dili makitaan siya nga, nasuko siya. Ano siya, dugtungon ang karoon. Wala yung expression. Sa Lord naman, nasuko na siya, ha? Mingon siya, why are you scheming against the Lord? Yang ipadala kay Nahum. Pero at the end, ano yung statement, maingon nagyapon siya nga, go back, return to me. I am slow to anger. My love is steadfast. Grabe, mapaingon ko, Lord. Amen. Hallelujah. Pagpagan sa nato atong Diyos. Next slide, pakita ninyo, nagpadala ang propeta ang Ginoo, mag-speak. Kanang ingnon mo, pamalig na mo, pangayon mo, pasaylo sa Ginoo, paminaw mo. Kanang mga pastors ninyo, kanang mga pastors na to, diligang na mga leaders na to, sila na ang mga modern prophets of modern nga mga leaders na mukorek o mukonvict sa itong mga sala. Manong ikasakit man nato kung ingnon ta nga nakasala ta kung atong sala maka-impyerno sa ato wala pa nato nakita. Manong ikasakit man jud. Iya ang tapad manong ikasakit man jud. Kanang gitawag ka nga, o sige pamalit na mo. Kamo nga namugnaw sa inyong gugma, pamalit na mo. Anong masukong man ka nga, malain mo kang ingnon ka nga namugnaw na ka. Ang namugnaw na jud ka, hindi naman ka makikandiri. O yan, ingon pag hindi ka na ka-church kay judger kayo. No, you have to know the truth. Kinanglan ka, makapalo sa kamatuoran. Kay kung dili ka ignon, di sa may maingon ni mo, nga wala na ka na haom, wala na ka nakapalo. Wala na ka na angay sa dalan na si lakwan sa ginawa ni mo. Ano ikasakit mo na ito ingnon ka nga, balik na ka, namugnaw na ka. Ano ika-offend man na ito? Gusto ba na ito, ingnon ka nga, balik na kay lasig kay ka. Di ipabalik ka ni, kay naluyang ka. Ano masakit mo yun nga, balik na kay namugnaw na ka sa Ginoo, magpainit ka sa Ginoo. Malalim na yun. Gusto po ba ingat na mo nga, balik na kay lasig kay ka. Ano mo, balik man ka mo? Di ba? Na ako ninyong logic guys. Di ba mga igsoon, dala sa likod ko, no? Di na ito ikasakit kung may mo na ito, mabalik na. Kaya nagkadautan ng kalibutan kasi makapil ka sa kadautan. Okay, so next, judgment had to be done. Kaya mo'y pinakagrabe, ayun ko, gugma dyan. Gugma di malabuan. Judgment had to be done, but he kept on delaying it. Kabalo mo, ikapil. Pila ka libro, pagbasa mo Biblia. Pila ka libro sa Biblia. Masigit ingon si Lord, I will destroy your land. Your land is cursed and everything. You wicked people, your judgment is coming. Silingon sila ng inyong kuhan mo abot na, katalagman mo abot na, masilutan na mo mga tao, mga gahing ulo. Dinood na, ingon siya sa Biblia, mga gahing ulo. Ingat pa siya, mga gapang stiff neck daw. Ay, mulingi sa iyahan. Ikaw, kung di ka mabalik sa Ginoo, stiff neck ka. It is according to the word of God. Ingon ang pulong sa Ginoo, you stiff neck people! Return to me! Anak siya! Kung di ka mabalik sa Ginoo, stiff neck lagi ka. Hindi mo tapos stiff neck ka. Kamano nga sa pinagaling doon? Judgment had to be done. Pero sa kibuat niya, he kept on delaying it. Perminti niya i-delay. Judgment na lang, nag-iwan na siya nga judgment na. Dili ka
is in love. Hindi mo tapang in love lagi si Lord. Dili niya i-tolerate ang sin. Don't get me wrong. Dili i-tolerate ni sin ni Lord ang sin. Kaya naman, ang sin may makapahimulag nato sa iyaha. Kung i-tolerate niya nga nakasala ka, mabulag na yun mo hangtod sa kanturan. Munang dili i-tolerate ni Lord ang sin. Ito na, kung gugmaan ang Lord sa ko, alam na lang ako niya, magmalipayot ko. Hoy, dalipong ka! Sa Biblia man, imuutok kay murag kaging nagig ka. Ano man? Kumingon ka nga, kung higog mo ang ginawa sa ko, alaw na lang, pasagdaan na lang kung niya malipay ko ani. Dili! Binugong man ang style. Ano man? Kung i-alaw ka sa Lord na magpakasala, di mo makubal sa Ginoo, magbulag na din mo hangtod sa kahangturan. Kay sin separates us from God. God will not tolerate your sin. Hindi mo tapat, dili i-tolerate ni Lord ang sin. Kabalo mo, ang pinakanindot ng mga bungkal sa kasing-kasing na niimong dili, gilangan sa Diyos ang silot, tunga sa tanang pagluim, pasangin, akusasyon o rebellion sa mga tao, mga balik-balik niyang ginuwas. Kabalo mo, kapila, di-atak ang Israel at mga panahon, pero balik-balik niyang luwason. Maski balik-balik pa niyang luwason, di ako mabalik niya. Nakaamgo ba kasi hindi ka nabuhi? Balik-balik ang ginuwas sa Ginoo, pero iya mo ka mabalik niya. Kapila ka, hapit unta, maadto sa kadautan. Balik-balik ang ginuwas sa Ginoo. Balik-balik ang ginuwas, pero di mo ka mabalik niya. Mag-igo na mo siya gamiton as Savior. Please take note of this. Do not use God as your Savior alone. Namin ka nga, luwas mo sa Ginoo ni. Pag humagluwas sa Ginoo sa imo, balik na pud ka sa pagkadaotan mo. You're taking God for granted. Gigamit lang nimo si Lord sa mong kagalingan nga benepisyo. Ang mga ginalangan sa Diyos ang silot, tunga sa imong pagluib. Galuib ka, pero pa ka namatay. Mga pasangil o akusasyon nimo sa Lord. Isa pa, o rebellion nimo, pero naaapa ka diri. Ingay mo tapat, naaapa ka diri, igsoon. Ingnakus ka, naaapa ka diri, igsoon. O, naanata sa ikatulong, a love letter. Ikatulo na ni. God expresses His love through the love story of a man. Ipakita sa Ginoo niyang lalong ug dako nga gugma, paminaw, pinaagi sa storya sa usa ka lalaki o usa ka prostitute. Inay mo kagalingan, prostitute. Kung makadungog tag word ng prostitute, kasi mabos na una-una. Dautan. Ngilad na bayi, hugawan, masaman, ubus kaayo tanawon, damak daw. Di ba kaya ang word ng unsa lang, bisan kinsa lang. Walang na, di mo ko galing mong karoon. Ano ko galing, bisan unsa ba ko nilo, bisan kinsa ba ko? Is it a literal ba siya mga prostitute mapasagot sa Lord eh? Or kanang mga butang ang mas pilion pa ninyo kaysa iyaha. So sa Hosea 1:3, sa Hosea married Gomer, daughter of Diblaim, she became pregnant, naburus, and gave birth to a son for Hosea. Then naburus na po siya. Tuloy ang anak kay Hosea. Kasi kay bation sa mga anak. Nga pag maglakaw sila sa tanan ni Inusa, ni anak mo nag-prostitute ko. Alo, nag-prostitute ay. Sakit dili. Hallelujah. Sa nice na part, makita niyo nila sa picture, git-git din siya, pero kani siya, si Hosea na, si Gomer, gitungulan siya ni Hosea, pero parang alanganin siya ba? Kaya hindi ko ba siya katungo nga, minyo na ako ani. Di ba?
mudawat na ako ani, grabe naman ako kaugaw, grabe naman ako sana, ay mudawat na ako ani. Kung maklaro lang niya siya, no, makikanta niya yung expression yung sa'yo, mga gana eh. Ang kira na ali lang dali, ano bitaw? Kasi si Gomer sa picture eh, madawat ko ani. Ikaw, makulong na ako sa'yo, sumot na makasalat ka, makaingkag, madawat ko ani. Madawat ko sa Ginoo ani. Grabe yung palpaka sa mga bibuhan, madawat ko ani. Question tahan sahay. Sa next pagid na picture, sa next pagid na part, niingon pa dito rin, grabe ni ha, paminaw. She will run after her lovers. Apasun niya ang mga lalaki sa iyong kinabuhi. Pero dili niya siya maapsan. Muna ingon sa Ginoo ha, dili niya siya maapsan. Iyang pangitaon ng iyang mga lalaki. Pero dili niya makita. Umingon siya. May pagmubalik ko sa akong bana. Akong kinabuhi mas maayo katong nag-uban pa ko niya. Ang akong kinabuhi gubot sa karon kaysa una. Sometimes muratag si Gomer. Giluwas na ganita, mudagan pagitag balik sa kalibutan. Hala pangitag katagbawan, hala pangitag kalinaw, hala pangitag kalibay. Pero pagkapalpak na, ngayon na yung gusto na bumabalik sa Ginoo. May patong na ako sa Ginoo. Bahalag nihagi kalisod ka sakit, pero gauban man niya. Kaysa karon nga nihagi ko kasakit o kalipay, wag ko kabulog na ubang bang Ginoo sa ako. Kabulog ba mo? Pag naamong sa Ginoo, di man mawalang kasakit o kalisod. Pero kabulog mo sa inindot, maglisod mo, magkasakit mo, mag-struggle mo nga na ay Ginoo. I'm telling you now, sakit man, muagi kasakit, kalisod, suffering, sorrow. Pero that assurance na di ta mag-inusara, mako'y pinakalindo. Kaysa ni adto tag kalibutan, na nasakit ta, naglisod ta, wata ka sa busa, matulura tag mabuang sa problema. Ang pinakalisod pa din, wata ka balay, galuban bang iyong. Maglisod ka ng buhata sa iyo kinabuhi para makaingon mo. Maglisod man ko. Masakit man ko. Muagi man ko mga struggle sa kinabuhi. Basta kay kaupan lang ang Ginoo, okay ako. Amen. Hallelujah. So, di ba giluwas niya si asawa niya si Gomer. Si Gomer, pag umakasawa, giluwas na unta, nakadawat ng salvation, ni dagan pa dunong sa kalibutan, naganaanan dito, ipakita niya yung mga laki. Uban pa, pwede niya, di ba? Pero sa nila po, nag-realize niya, mabalik ko sa kumbana. Mabalik ko sa kumbana, kaya kung kinabuhi, mas maayo pa itong gauban ko niya. Abi niya, wala na! Pero mabalong mo sa Hosea chapter 3. Hosea buys Gomer back from slavery. Gipalit na po! Gikuha na po! Gikuha na po nagbalik sa Ginoo. Human ka, naglaroy-laroy sa kalibutan. Gikuha na po! Tawa ha? Then the Lord said to me again, si Hosea, ganaan sa Ginoo. Gomer has many lovers. Ikaw, wala ka, ingnon ka sa Ginoo nga. Si Gomer, daghan kay kabit, daghan kinigugma. Tapos ipagtiyo ni mo asmana. Murag, kita biya kay nakatali sa kalibutan nung ipatulfo din na to. Dili na ko mabalik. Nabalik inana. Di ba? I deserve better. Deserve na ko mga magkagmanong. Di ba? Anak, binigay ta. Prowa ko sa inyo sa Lord kang Gomer. Gomer has many lovers. Ang sa inyo ni Lord kang Hosea. Gomer has many lovers. But you must continue loving her. Dagkang kapit si Gomer, pero patayunan higugma. Dagkang kagsala, pero ingon ang Lord, patayunan takang higugma. Kapit naman ta, nakadawal ta sa salvation kung mudagan, bitag balik sa kalibutan. Mag-ana-ana, kita dito na ako. Di napalpak na atong mga desisyon, di napalpak na atong pagpangita, may mo na data. Lord, luwas akong matay ko diri. Hosea
Hallelujah. He continues to love them. Padayunon ka gigugma. Maski pa. Oh ha? Padayunon ka gigugma. Maski pa. You continue to turn to other gods. He continues to love them, but they continue to turn to other gods. Gigugma ta ka pero mangita juga gladi. Gigugma ka sa Ginoo pero gusto jud ka matug kalibutan. O karon nga niadto ka kalibutan, naghugoy-hugoy ka sa kalibutan, naglakaw-lakaw ka sa kalibutan. Unsa man ang imong nakatunan, unsa imong nakuha, unsa imong nahiaguman. Kaya we have this mindset ba, Lord, kinahanglan ko expose sa world. Lord, in order to influence other people, mo justify nita. Lord, para ma-influence na ako mga tao, Lord, dapat uman ko sila pag-hubog. Kaya para makashare ko sa gospel. Wrong! Kung sa ingon si Daniel, kabalo mo, wala ilabot si Daniel aning mga slide, pero na-reveal lang ni Lord karon at the moment. Si Daniel, katong time ng kinahanglan na mubaw ang mga tao sa statue katong ilang hitako ay ganti nga ginubinoon nila. Kabalo mo mo sa gibuhat si Daniel ha, part siya sa kingdom. Appeal siya sa court sa king. Pero sa iyang gibuhat, wala siya yung appeal. Instead, iyang i-penetrate ang kingdom. Don't you know that we can influence the world without being a compromising Christian? Don't you know that ma-influence nato ang world? Pwede nato ma-preach ang gospel. Pwede nato ma-preach ang gospel sa itong mga barkada without compromising. Ano pa sa inan man dyan di mo boy kumingon nga, ay ginagawa mo kumain mo kapit. Kaya parang pag isa ka siya, kumingon din ko nga, kabalo ka na yung gugmang ginuni mo. Sana boy. Habang nakita anak na pulong sa Ginoo nga, pwede ka, isa ka siya, isa ka verse. Pray, isa ka siya, pray, isa ka verse. John 3:16. For God so loved the world. Pwede di ay na. Pwede di mo ma-influence ang world na dili ka mo compromise. Ano mo, pasumangin mo git, ay, kinangunan ko mo ato dito sa party, mag-dance-dance. Para makainin ko nga, kabalubag ka, nga itong pag-dance dapat sa Lord. Hindi pwede na yun. You are compromising. Kaya mo dapat, we do not compromise. Okay, next picture. Diri na. Boy, alam yun, sorry, pero okay na na. Kani si Gomer, si Hosea, kani katong maligyo prosti. Gibayaran na sa balik. Kapila di kabayaran sa Ginoo. Ayun, pag nagando, hangtod maghuna o kalibutan, ay pakamay pasaylo. Kanap itong attitude nga, magpakasala ko kay apasun ko balik sa Ginoo. Magpakasala ko, pag magpasaylo sa Ginoo, magpakasala na pag ko. Hina ko karon doon, pasaylo ako. Pag humano, pangay pasaylo. Pasaylo na ako sa Ginoo, another sala, naglang mga para makapasaylo na po sa Lord. Kaya na kayo mindset niya, ihilap na ako ni sunod sa presensya ko, mapasaylo ako. Don't you know that walay question, ako na nag-iingon sa walay question, hindi mo pasaylo ba ang Ginoo? Wala. Mapasaylo ang Ginoo. Ang question, kung kaya pa nimo matake ang kabug-aton sa resulta sa imong gibuhat. Example, at 13 years old, 14 years old, you allow yourself na ma-expose sa mga sexual immorality ng mga action. Napuntis ka. Kung mga yung magpasaylo sa Ginoo, ang bata mo, wala di ay. Pwede di ay nga, Lord, mga yung pasaylo, Lord, wala yung bata sa tiyan, mana. Dili! Ang consequences, ang resulta sa imong gibuhat, magapadayon. Yes. Mutana ka, ano, hindi mo pasaylo ang Ginoo. Mo pasaylo. Ang pangutana, kaya ba nimo i-take ang consequences? Kaya ba nimo i-take na nadaot ang imong lawas sa imong paghubog-hubog? Kaya ba nimo i-take ang consequences sa imong pagpakasala? Kaya ba hindi nakakabalik? Kaya ba nimo tindugan ang resulta sa imong sala? Kaya ba nimo panindigan? What if nagugoy-hugoy ka niya nakasuyod
ka dito, nakapatay ka. Pwede di ay, basta mga ikagpasaylo sa Ginoo, maabswelto ka sa imong gibuhat na pagpatay? Pwede dili. Ang resulta o consequences magpadayon. The good thing is, kung mga ikagpasaylo sa Ginoo, He will be with us through that struggles of facing that consequences. Maulang na ang assurance sa Ginoo. We cannot defy gravity. Kung naay sa kapunuan dira sa apple, kung matagak ang apple, asa rin ang matagak sa ibabaw? Ako na matagak? Sa upos. We cannot defy the natural flow. Kay mauna na siya ang principle sa world. Di ba ka pwede limon nga, Lord, kung ipasaylo ko ni mo tinuray, kuhanin ba ka sa putihan ka dili ko andam? Pwede di ay? Naturally, sa natural flow of the world, you do something, it will result to something. Yes. You do the negative, mo resulta negative. You do the positive, mo resulta positive. Simple as that. Pero kita mo, hatag mo nga ipagukang sa utok mo sa akin, Lord, kung ipasaylo ka ni mo, kuhanin! Uy! Si Lord, absolute siya nga God. Kung unsay nakaset nga rules, unsay nakaset nga natural law of order sa earth, makot siya mahitabo. Okay? Sabtan? Kung pag-una-una na karoon sa kanil. Sa una dyan ni Lord. Hosea vice lumar back from sa ipalit niya balik sa pagkaulipon. Kaya ang prosti sa una, hangtod karon man. Ulipon man ang tawag ana, ulipon sa kwarta. Kaya nung gibuhat ba na prosti sila? Di para maka kwarta. So, ingon sa Hosea. So I bought Gomer back for 6 ounces of silver and 9 bushels of barley. So giingnan na ni Hosea si Gomer. Gomer, magpundo ra ka diri sa balay. Paminaw ha, paminaw. Gomer, magpundo ra ka diri sa balay. Ayaw na pagka-proste. Ayaw na pag-proste. Gingnan niya si Gomer. Ayaw nagbalik dito sa pagka-proste. Ayaw na. Sige, hindi na ayaw na. Punto diri sa balay. Ayaw na pakighilawas sa bisan kinsa nga mga lalaki. Hingingnan. Kay ako ang imong mahimong bana. Paminaw. Ayaw na kadtong kalibutan. Punto na sa balay sa Ginoo, sa presensya sa Ginoo. Nagkadautan ang kalibutan. Pagtagad pa ba ka nga, kunyara, basta mo bunaw ng kalibutan, magbuo sa Ginoo. Ang panaad kay si Hosea there is a representation of God the Father. Kasi kanya balik na pagpunto sa balay, ayaw na pagproste. Ayaw nagbalik dito nga mag-prostitute ka, kay giluwas, gilukat naman ka. It's a reminder for you right now. Paminaw! Pahinumdum ni sa imuha karon. Giluwas naman ka. Ayaw nagbalik sa imong pagka-prostitute. Giluwas naman ka. Ayaw nag-agto sa gawas. Ayaw nag-agto sa kalibutan. Namangitag ka kalinaw ug kalipay. Kay niingon sir, ako ang imong mahimong bana. Kung sabi ay representation sa bana, provider, your shield, your peace, your assurance, your pillar. Anong ngita man jud ka dito sa di makahatag ni mo anak? Hindi mo dapat na mangita man jud ka sa di makahatag ni mo anak. Kasi ingon sa Lord, I love Israel when he was a child and I called my son out of Egypt. But the more I called the Israelites, the more he left me. Ingon ang Lord, nga lumaning at sige na magtawagon. Pero sa sige na magtawag ninyo, magpalayo manoon mo. Ikaw karon sa sige tawag sa Ginoo sa imong tanawa daw. Nagpadul ka o nagpalayo ka? So the book of Hosea is a record of God's loyal and faithful love. Kani. God gave and provided. Dahatag ang Ginoo, ga-provide siya. But still, they never turned back to Him. Ayaw na. Kung wala kay concern sa Lord, kaluhiin ang kagalingon. Israel didn't know, Hosea 2:8, Israel didn't know that idols
the Lord was the one who gave her grain, wine, and oil. Si Lord malaghatag sa imo sa tanan na naa ka. Ano mas dako man itong oras? Kabalo mo po, kung asa nakasentro ang inyong dako nga oras, kung asa nakasentro ang inyong dako nga pagbati, mautong yung Diyos, una-una daw ka mo, kinsa nakasentro sa inyong pagbati. Guard your love for the Lord. Revelation chapter 2:4-5. Paminaw, nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Inong bibiyaan ang inyong gugma, dili ka na mo, inong si Lord. Remember therefore, from where you have fallen, inong dumiasa ka na tagag, pangayon pasaylo. Gusto ba ingon ni Lord? Kani, mangutana ko sa inyo ha. The question is, do you remember the very first time you met Jesus? Natutuman ba ninyo ang pinakauna ma-meet up ni Jesus? Pinakauna ninyo mapagkadungog sa gospel? Pinakauna ninyo pagkadungog sa iyaha? Nadumduman ba ninyo? Nasa next couch. Okay, sorry. Okay. So the importance of remembering your first love with Jesus. So kung gibasa na ako ganina, I have this charge against you that you have left your first love. Kaya, you have lost the depth of love that you first had for me. Kung pinakauna nga na-meet mo si Jesus, pinakauna nga na-in-love ka. Nadumduman ba mo? Sa next na slide, do you remember your first with Jesus? The importance of remembering your first love with Jesus. The first cry. Kadumdum ka nung pinakauna nga nihilang ka sa iyo mo. Sa likod, kadumdum mo kung pinakauna nga hilang ninyo sa Ginoo. Pinakauna nyo napatian niyang presensya. Naman ay Ginoo. No, gigugma man dahil ko. Ikalawa, the first repentance. Nadumduman ninyo itong pinakauna ninyo nga, Lord, pasaylo ako, Ginoo, pasaylo ako. Dumduman ka ninyo? Or nalintan ninyo tungkol na sa mga kadautan sa kalibutan. Nakadumdum mo itong pinakauna nga song. Kani, dagay mo all bang kani. Pinakauna nga song, pinakauna nga kanta, nga awit, nga nadunggan ninyo. Nga nagpahumog sa inyong kasing-kasing ng mutungo sa Ginoo. Next, pinakauna nga time, nga nintuo ka. Nga nintuo ko nga na si Jesus, nintuo ko, magigugma ko niya. Ikaw, the first dance. Una ni mo, praise and worship, kaya anak, babaya ka. Pero katong na, sulod na ka sa presence, Lord, kulang na lang ang bakong iwang ibabaw sa atulay. Yes, Lord! Linuwas ka sa Ginoo. Do you remember that? Nakadumdum ba ka? How in love and how dasig you are? Nakadumdum pa ba ka atong mga tayo nga, grabe, di ka pungan yung mulukso. Di ka pungan yung singgit. Parang ka kayabag na, Jesus! Tanaw sa mga tao sa nakaging ng buhay siya. Okay, sige, express sa pagalingan. Bro, sa kabalo, sige, nagkaingon. Jesus, thank you, Jesus. Hindi na masabtan. Dumduman mo itong pinakauna nga. Daghan kay kagbuhaton para sa Ginoo. Magtukuan ni, magtsurikuan ni, naigadiri-diri, naikuan diri. Nadumduman mo itong pinakauna nga gugma. Katong, kabalo mo, pag una niyong meet kay Jesus, di makadali sa in love. Di malingon nga, I accept Jesus as my Lord and Savior. Pagkahuman na na, uy, love na ko sa Ginoo. No. Na-part sa inyong paglakaw diya sa Ginoo, manakalitan lang mo, manakain mo. Hala, nag-love na ko sa Ginoo. Hala, na-feel na ko nga, gugmaan ako sa Ginoo. Na-feel na ko nga, di na ko kaya mabuhit na wala siya. Hala, nabatian na ginako karon nga. Murag di na ginako kaya ang ginabuhi na wala si Lord. Nadumduman na ninyo, pinakauna nga gugma, pinakaunang pitik sa inyong kasing-kasing na pagigugma sa Ginoo.
deserve na ko mo siya. Pahulay lang ko, dili ko pugso sa Ginoo. Mutagad na lang ko kanus ako higapon sa Ginoo. No! When you are in a relationship, you have to fight for that relationship. Kung nakikrelasyon ka, makik-away ka para ana na relasyon na dili mapungkag. And you, I'm asking you right now, do you remember the very first time you fall in love with Jesus? And karon nga nakikrelasyon ka sa Diyos, nakik-away ba ka para protektahan yung relasyon para sa Diyos? Uy, okay lang ka sa idea, ha? Dili lang ko rest lang ko. Nasakitan ako kasi rest lang ko. There's nothing wrong with you resting. But something is wrong when you are being passive in a relationship. Basta ako pasabot sa passive. Wala kay interaction, dili ka active pa, dormant ka. Nakasabot man si Lord na nasakitan ka. Nakasabot man si Lord na gikapoy ka. Nakasabot si Lord ana, pero ang dili masabtan. When you are in that relationship and you are not fighting for it, mas makik-away pa ka sa relasyon mo sa tao kaysa Ginoo. Mas i-fight pa nimo ang imong uyab. Mas i-fight pa nimo imong pamilya kaysa Ginoo. Nung ingon ka, magtagad lang ko, kung sa ako hikapon sa Ginoo. No, you're wrong. If you are in a relationship, you have to fight for it. You have to fight for your love. You have to push it. You have to force it. Di na makita nga you are being proactive in that relationship. And it's not God alone. It's time siguro no, maingon ta sa Ginoo, Lord, wala ka nang inusara sa itong relasyon. Na ako maging-away ko para sa itong relasyon. Protektaan na ko akong gugma para nimo. Do you remember the very first time God called you? The very first time nga naka-speak in tongues ka? The very first time na ningon ka nga, Lord, I will offer my life to you because I will serve you. Do you remember the very first time na ipakitaan ka sa Ginoo mga supernatural things nga nakatangs ka, nga nakaprophesy ka, nakakita ng mga angels? How is it now? Kumusta? Kumusta? Are we still in that kind of relationship, that intensity? Kaya naman, you need to remember your love. Kapag nung ipakutanan ka mo karon, you need to remember your love for Jesus. To awaken yourself from slumber. O sa slumber, kaya natulog ka. Wala na kayo kung sila tapos palibog. Para ipagmata ka sa iyong katulugon. O para dili to stop you from being passive. O sa kung paligon ako ng passive, someone who tends to be inactive, allowing things to happen. Alam lang ni mo, okay na ko, dili na ko Lord, dili ko rin mga season sa kulay. Guro. Ang sad na ko Lord, dili na ko mga season sa kulay. Wala kayo dibuhat. Matthew 24:12, paminaw. Ang panahon nagkadautan. Paminaw. This is a warning for all of us. Ang panahon nagkadautan. Dili magtagad ang panahon nato. Nagapaspas ang kadautan. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Tungod sa pag-uswag sa pagkadautan, ang gugma sa kadaghanan magpugnaw. At sa next na slide, makita ninyo, ano unsay rason? Nganong i-attack mong yun atong gugma sa Ginoo? But before that, let's talk about the dangers of a love growing cold for God. Kung saan ka kahitabo sa tuwang mamugnaw na ta? Number one, dalion na nato ni, deception comes in. Malimbong ta. Malimbungan ta. Dali na kay talimbungan. Malimbong ta sa mga post FB. Be happy as long as you are happy. You only live once. As long as malipayon ka, bahala na uban. No, wrong! Wrong ang standard of mindset sa kalibutan. But what are we doing? Gialaw na to kung saan malimbungan ta. Follow your heart! Wrong! Yung sa Jeremiah 17, the heart is deceitful. Who can know it? Who can understand it? Di ba di ka kasabot sa pagaling mong kasing-kasing? Ikaw
magalis mo, maglibog, magaling ka kung sa isuton sa buntag. Suot na ha? Mingon ka, follow your heart. Mingon ka, kasundon. Kung sikuan sa kasing-kasing, pitik sa kasing-kasing, maulang mong sundo. Mingon ka, anak. Maglibog, magaling ka kung sa kunong suoton. It's very alarming. Ano nga, once magnabugnaw na ka sa Ginoo, dali ka sudlan sa limbong sa kaaway. Kasi nga sa Matthew 24:4, Jesus answered, "Watch out!" Hinay matapad, "Watch out! That no one deceives you." Pagbantay! Pagmata! Pagmata na sa katulugon ni anuman. Watch out that no one deceives you. Next, complacency. Kumpiyansa na kayo tao, okay mo dili. Nag-rest lang ko, nag-chill lang ko. Kaya kung liyong, nag-silip ko liyong, kung nasa kulay. Ay! Okay lang ko diri, chill lang ko. Okay lang ko diri. Basta kayo, nasave na ko. Kumpiyansa na kayo ka. Kasi mo sa 1 Corinthians 10:12, if you think you are standing strong, then you are wrong. Be careful not to fall. Kung nagtuong ka, ang kusgan ka, nagtindog dira, isip mo sa ka-Kristyano, pagbantay at di ka matagak. Don't be so naive and self-confident. Ayaw pagka-ignorante. Ignorante ka. Abi ni mo, okay na ka ng sitwasyon ni mo. Ignorante ang tawag, anak. Dili ka exempted. Abi ni mo, lahit ka sa kanan. Lahit ko sa kanan. Spiritually ko, makita na akong mga ano, nagmumagita. No! Okay, namatay na may tala sa una. Okay na mo, kita na may angels. Kita na mo. No! Dili ka exempted! Singatuko ka nga. Kung anak kayo diri, kita anak ko mga salat nila isa-isa. Hindi ko matagin na ni kita ng mga salat ko. Kanya, namangkap na itong yagin. We are too focused on something dapat supernatural yun. Ikaw musimba ka ng church na hindi kita angels. You are deceiving yourself. Complacent ka sa idea nga. Kani, mauni. Dahil kung kita ako sa mga salat nilo, namangkap na itong yagin. Nangawag mo. How could you do that? Kung di naman galinana sa imong mind, mas maayo pa man ko alin niya. Kung tingluwas man gani siguro, mas maluwas pa man gani siguro kaysa alin niya. Be careful sa imong thoughts, maski wala nimong istorya. Next, complaints! Reklamator ka! Tawag mo rin! Taka na lang makita ko sa mani, kung ano mani, ang church, inani mani, hugaw kayo church, wala pang limpyo. Ano mani, dagan makainid kabigan church, dagan sa na mental diyan. Ano mani, wala inan, ano mani, grihas. Hala! Ipabago. Basta gani, mamugnaw na ta sa Ginoo. Grabe gid mo, heighten gid atong katubog-tamugmuran. Don't get me wrong ha, naman dyan times na yun tumalik kayo makamurmur ka, samot na ma-overwhelm ka sa mga emotions. Pero lahit na lang, grabe na ka rin naman doon tamugmuran. Tanan na lang, makita na to. Ano sa mani? Pati man kaayo, dugay man kaayo ni, ano sa mani? Dapat ito tayo inani, dapat ito tayo inani. Ikaw talaga inanaw ka. Taas ang level sa imong pagkatamugmuran. Basta namugnaw na ka sa Ginoo. Hindi mo dapat namugmuran, baka. Next! Judgment! Mahugmanon! Ay, kusog kayo mga judge. Uy, judger, manday ka, uy. You see all the mistakes around you and judge others. Tanan na lang, sipya. Sa'yo mo na yung pag-pronounce mo. May kawali din yan na sipya ba na, are you ready? No, sabi, ready. Ano, ready daw. The judgmental kayo. Pag inaanay mo mindset, di na mo sunod ang word of God sa mong heart. Kaya nababaga naman daan sa pagka-judgmental. Ano, wrong yung pronunciation na dapat ready. Ready?
So, instead of judging or instead of telling ako, so magkano na, may pag-iwa siya ilan na gusto mo na, uy, dress sa balay, mo ihatag sa inyo ha. Isn't it mas maayo? Di ba? Ginaprotektaan na itong matag-usa. Ginaprotektaan kita sa Ginoo sa itong kasalanan. Kita pagkasa diri. Dapat maprotektahan ita. Kung nailain sa iya, ay pati sa iya ha. Hala, iyang mga sa'yo, kaya tagal diri. Ito taga ay dress. Kaya wala wala siya dress. Ay, hala, kuhan siya dugong, kaya siya kuhan, di ba? Kuhan ita kain. Di sa tawa, taga-may ka seryoso yun, mga naong kaya na. Di ba kung, instead of, chick, praise and worship niya, nakasimbot ka, na. Ay, katawanan siya, no? Pero kapag mo, pag inanahin mo ang reaction, maglisod-sulod ang word of God sa inyong heart. Kaya nakauna na ka, panabi! Ito, tapos okay, ilo. Why not? Hindi mo siya taga, feeling fresh, Rexona, and many more. Diba? Hello, sister, na ako'y available din na kuhan ay. Kung makaligya ay ka, pwede na po. Affordable na siya kayo ni. Why not inaana atong relationship with one another? Di na ito mabuhat? Anong inaana man siya niya? Ipasa ba sa lain? Si Kuan bitaw, kailan niya siya kuman, nabuhan siya. Mas gisultihan pa ni mong uban, kaysa mismo nga tao, manay na ato. Kapag yun nun na, pero mo pag-ipanabi sa lain, sama ra, sa lain na disgrasya, pero vlogger na ang tanan. There is a church, hindi ka mag-inana, no? Discussion na natin nagkatubo kayo dito, bro. For today's video, guys. For today's video, guys. Dapat there is a discussion. There is a church, hindi ka mag-inana. We have to tell our brothers and sisters kung unsay nakita nimo nga ayaw po na tanan na lang po correct nimo nga feeling mo maayo na po kayo ka. Kaya concern ka pa. Concern ka sa iyang nakitaan nga kuhan. Concern ka sa ano pa, with love pa, with gentleness no. Sister or brother na, okay, baligyan din mo ako man. Feeling fresh, kasi gusto nimo. Kung hindi ka, ihatag na lang ako. Di mapugos siya. Why not? Our relationship is like that. Ano yung complicated mo yun? Nga namatay na apit, imo pa siya kikran sa lain. Uy, kapalukas, kawan bitaw. Ano na inani siya? Wala na, tinga na yung disitsikahan. Kapag yun nun na. Is that a family? No! You're being judgmental. Judge not. Ingon sa Matthew 7:1 that you be not judged. Kaya nga no, inani ha, dumag din ako. Kita ko, so kayo na mo reklamo sa batasan sa uban. Di na ako makikuyo ka na yung kailangan batasan. Di na ako makikauban na yung kailangan batasan. Kaya ikaw, nindot kang batasan? Wala ba yung sitwasyon sa iyong kinabuhi nga ikaw pudlain sad ka? Wala ba yung sitwasyon sa iyong kinabuhi nga ikaw pud negatibo? Maayon kita lang ng nasing mabili. Night times na patipod ta. Night times na patitag batasan. Night times na negatibo ta. Pero naman ituol na itong kaingon nga. Di ako nimo, ikaw na taka. Kailangan batasan. Naa? We have to give grace to our family in the church. Don't be too judgmental nito na. Ay kuman. Kaya nga no? How dare you cut off people? How dare you tell people nga, di na ko nimo ka negatibo ka. Kaya nga no? Never in your life na naka-experience ka negatibo ka. 9 times oy, kalahin kang batasan. 9 times kalahin kang no? Di ba diba sa sukong ka o nagsad ka? Lagi mo dyan no? Wala ka yung mga igsoan. Di ba pasako, pasabot na ako sa lain og naong. Ayaw ko ninyo sa'yo pa lang batik naong. Dili, lahin ang batik naong, lain og naong. Ang batik naong, kuha na siya, ng physical kuha dyan niya. Ang lain og naong, kabatik mo na nasukok mo, na naguol mo, panawin mo sa amin, hindot ba? Lain! Wala, dyan ka mo, mukdos mo naong. Diba? So, remember that. 5, self-righteous. Matapong kayo sa iyong pamina.
righteousness at mga kaugalingon. Next, 6 compromises. Kani, kung namugnaw na ta, ay, easy na kayo makikuyon sa kalibutan. Uy, sa painisudana. Dili na lisod makikuyon sa kalibutan. Kung sa may sa pulong sa Ginoo, do not be unequally yoked with unbelievers. Dili na ni kani gamito na gud sa uyab-uyab ko, na di ka mag-uyab-uyab ng believer. But don't you know nga kanisya nga, do not be unequally yoked with unbelievers. Para ni sa ato ang mga Christian, nga naa sa gawas, gusto kita makiguyon-uyon. Hangtod ka na mga kalibutanon ng mga aktibidades sa gawas, ibutang kayo din sa church. Hindi maayo. Next, the mind of the world and not of Christ anymore focuses on the mindset of this world. Pagkalibutanon na ang huna-huna. Mutuon ang ka sa manifesting universe. God, give it to me, give it to me, give it to me. Sige, watagi ko. Manifesting. Mutuon na din ka sa mga pangunauna sa kalibutan. Ikaw, nakikatungod mga suko. Ikihana sila. Nga pagkiha, waka kabalo, pag evangelism ni mo, nag-add ka sa balay sa mong ikihaan. Pag-ingon ni mo nga, na ako diri, magdala sa pulong sa Ginoo, ako ang isang niyo si Jesus. Ang imong gikiha, di mo to mo. O nga, ang aso na ba sa kiha, kay kanirang aso. Ang mga nilayhay giasuhan nang lapas ang iyang punuan sa akuang balay ubay pa nga makyat. Simple na kayo, gikihan jud nimo dili pang Kristohanan nga batasan. Pag evangelism, pag adto nimo church, ay pag adto nimo evangelism sa balay, na ako din magsangayaw sa pulong sa Ginoo. Do you think kaya mo gikihan mo tuon nimo? Katong tayo nga nagiglalis ka sa kitaan ka sa mga silingan, nga nagiglalis ka sa mga kapwa silingan. Kung magbulwali ka, magsangyaw ka sa pulong sa Ginoo, tuon mo? Kailangan kayo mindset sa kalibutan ba nga? Nakirate, nakikatungkod. Pero kapalo mo, once nakata sa Ginoo, atong katungod naa sa iyaha. Dili na sa mismo naa sa atuang. Amen? Ato ang standard sa kalibutan ang Bible, dili ang kalibutan. Kimali mo ta sometimes akong standard kay ang kalibutan, dili ang word of God. Okay, next. Lack of discernment. Kulang ang pagkasabot, dili na kayo makasabot. Lack of discernment, mali na nito giagian, pero sige. 1 Peter 5:8, be sober, be vigilant. Pag binantayan, okay, sir, bato okay. Pagpantay, ano talang? Hindi mo tawag, pagpantay. Next! Ay, pagbantay, ano man, ang kaaway, garoar siya, like a lion. Nangita, kung kinsa, yung matukob. Kapag mag-discern ka sa mga palibot, kani nga tao, una kay kasturya nga tao, ma-discern mo kung kani nga tao, nangita ang away. Pero, saan man mo pagka-discern kung namugnaw na imong hugma? Next, pride comes in. Kane-garbo. The Lord detests, that is a Proverbs 6:5, all the proud of heart. Be sure of this, they will not go unpunished. Pinakauna, pinakatako daw ng masala na nakumit sa kalibutan kay ang garbo. Garbuso na ka, garbusa na ka, samot na ka, namuglo, yung gugma sa Ginoo. Wala na humility. Last one, the fall from sin, pagkatagak sa sala. Proverbs 16:18 states, pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. Muuna sa ginang pride, ay ka matagak. Matagak sa pagpakasala. Amen? Natin nakuha sa dangers of a love growing cold for God. You can check, ma-check yourself. Okay, sometimes kita, kung anta ka ng mudinay ka ba? Wala, okay man ko sa Lord. Really? So sa next, ingon dire, I'm calling you, go back to your first love and prevent it from growing old by turning back to God. Mamanik na ta mga hinigugma. Sa Matthew 24:12, balikod na ako, ingon dire, because of the increase of wickedness, the love of
ingon kung may gugma ka. Diba? Matthew 4:8 to 9. Anong gusto man gugma ni Satan ang atong gugma para sa Lord? Because it is the container of our worship to the Lord. And Satan wants worship. Huwag masabdaan mo. Dapat hindi ko mapabugnaw sa kong gugma. Kung feel ako na mabalik ko, pugso na ko. King ano, Satan wants worship from us. And the next one, is it difficult to go back to the one who loves you the most? Lisod ba mabalik? Kung sa'yo lisod ba mabalik sa Diyos? Ang imong kaulaw, is your shame important than turning back to God? Mas importante pa ba ang imong kaulaw kaysa pagbalik sa Diyos? And the next one, dito sa season 2, tulong naghapon siya, very short. Love Letter Season 2. Season 2 na tao. Ano na Season 1? Season 2 na ni. Ikalawang yugto ng kwento. The Lost Sheep. Love letter ni Lord sa tuwa. Ano naman? A shepherd leaves his flock of 99 to find the one lost sheep, rejoicing when it's found. Nagmaya ang Diyos at nakita niya ang usa ka karnero nga nawala. The question here for you, are you the lost sheep who tried to wander around because you are curious about the world? Ikaw ba kung karnero na nigawa sa kural kaya nangita o na-curious sa kalibutan o karon wala na kabalo sa akong pagbalik? You don't know how to go back because you have lost your way. How desperate are you to be found by Jesus? Are you the lost sheep? Ikaw ba itong nawala ang karnero? Ikaduha, the lost coin. A woman searches diligently for a lost coin, rejoicing when she finds it. Ikaw ba ang klase sa tama, makaingon ka nga? Worth it pa ba? Takos pa ba ang pangitaon ko? Are you the lost coin who feels like you're of no value? Coin, kagawin na ng coin, kung mawala, di naman ito na pangitaon. Pero kabalo mo din sa parable, Luke 15:8 to 10, gipangita. Gamay kayo ng coin, gipangita. Pagkakita sa coin, pag magpangita sa babae sa coin, nagmaya. Are you the lost coin who feels like you are of no value and not worth looking for because you have seen too much? Ikaw ba itong na-lost na coin na feeling ni mo, di man ko tapos pakitaon, kay gamay na kayong value, gamay na kayong kantidad. Or, are you the prodigal son? The younger son squanders his inheritance, yet his father welcomes him back with open arms, celebrating his return. Are you the prodigal son who is ashamed to go back to the father because you are so unclean, dirty, nalimahong baboy sa sala, and are unworthy? Ikaw ba? Whether, right now mga ikaisunan na, whether you are the lost sheep, ikaw ba tong lost sheep, ikaw ba tong lost na coin, ikaw ba tong prodigal son, I want you to know right now that God wants you. Amen? If you are someone, kung ikaw tong tao, nga napugnaw na ang gugma para kay Jesus, nawala na ang boldness o passion mo para kay Lord, wala na dira, I'm telling you, God is calling you back to Him. Wala na utala ko sa inyo, do you still remember your first dance, your first song? Do you remember the first deliverance dila sa Lord? Gusto na ko binuntuman. Fight for your love. Fight for that love. I'm speaking to your heart right now. Fight for that love. Do you still remember that boldness? Nalungtungan pa ba ninyo ng kaisog? Nalungtungan pa ba ninyo ang passion na naamo for Jesus? Kabalo mo, do you know the greatest love letter that has ever been written in history? Nagbasa na tag unong ka love letters, right? Do you know, i-complete na ito ni 9-7. And that's the greatest love letter that has ever been written in history.
kawiran ta mo, mga luwas na mo. Nganong kinahanglan man munaog ni Jesus ug magpakatawo siya. Kanang kabalo ma, tao ang nakasala, tao po na ang mubayad. Muna magpakatawo si Jesus. Dito na sa unahan na slides. The greatest love letter that has ever been written in history. Now you see the prodigal son coming. So Jesus, balik na to. So Jesus came to earth born as a man to pay for us. John 1:14. And the word became flesh. Ang pulong sa Diyos na himo unod. And that's Jesus. Kabalo mo ngunit pinakagrabe. Philippians 2:7. Rather, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man. He humbled Himself by becoming obedient to death, even death at the cross, on a cross. Di ba nakabayan? Wala tayo karang di kakabayan. Di kakabayan. Amen. Jesus is the Father's joy. Ang kalipay samahan mo si Jesus. But you know what? He gave that joy to be tormented to death for us. Gusto ko pasakot. Si Jesus kalipay na samahan. Pagkabalo mo. Gihatag na niya ang kalipay para ma-torture patulong sa kamatayan. Yung ingon mo, mawala mong gigugma. Moingon mo, madili, di mo mabati ang gugma sa Diyos. So God, kabalo mo kung sa'yo maka-move kayo sa heart ba? Di ba si Lord, walk siya sa garden together in the cool of the day? Basta po, everyday siya magbisita kay Adam o kay Eve. Ganahan siya mag-spend time with Adam and Eve. No! But nakasala sila, which caused them to be separated. Namulag sila, ikaw daw, nga perminti ni mo kuyo, perminti ni mo upan, niya nakalit lang kung sa sala na bulag mo. Then, there was Moses who stood on the mountain. Padugtong mo tulingon si Moses, "The Lord, show me your glory." Pero sa gibuhat ni Lord, I want to show myself to you. Gusto na ko ipakita ako galingon nimo, pero dili na ako mabuhat. Kaya naman, di ba? Katong wag pa nakasala paminaw. Katong wag pa nakasala si Adam o si Eva. Grabe sila ka-close. Nasa sila yung close contact. Skin to skin. Panit sa panit. Pero pagkasala nila, katong tayo mga nanghangyo si Moses na gusto niya makita ang Lord. Gusto kayo nahitabo. Dili maka-skin to skin si Lord. And that broke his heart. Nasakitan ang Diyos. Ang tao na yung gihimo, di niya mas skin to skin. Not anymore. Why? Nakasala ang tao. Mutong gitaguan sa bato ni Lord, the cliff of the rock, si Moses, para dili siya maigo sa himaya, direkta nga maigo sa himaya sa Ginoo. Kay tungod nakasala ni nga lawas, nakasala na imong unod, di ta makaharong sa himaya sa Diyos. Pero katong tayo nga wala pa nakasala, si Adam o si Eve, skin to skin. In the cool of the day, they are together. Itong si Moses na nanghangyo, dili na pwede. Sa next na slide, God had longed to embrace us. Gusto siya mabalik. Gusto siya mag-skin to skin mo. Gusto siya i-embrace ka. But He can
way nga maka-skin to skin na balik si Lord sa humanity. He was able to have dinner with the apostles and disciples. Able na siya, kato si Jesus na mo siyang tao, di ba? Kato, ma-imagine ninyo how God is rejoicing. Karabing rejoicing, Lord, na finally, through my Son, Jesus, kaya nagpagkatao man si Jesus, ma-embrace na niya balik ang humanity, ma-embrace na kaniya balik through Jesus, na dili ka masunog sa iyang himaya. Ang mga disciples, upan ni Jesus, skin to skin. Jesus is the way of the Father to embrace humanity again without His glory melting us through Jesus coming on earth born as a man. Through Jesus, the Father can then have a close contact with the human He created. So the next slide, my son, this is mag-end na ta. Those love letters are for you, telling you of the great love God has for you. Return to Him in repentance and surrender. You know what? Stop hiding. Stop masking your feelings and stop pretending and stop running away from your Savior, the lover of your soul. Return to your beloved. Return to God. So ingon si Lord right now, this is the love note. Ano gitay tulan ako ni love note? Kung maghisgot ang gugma sa Ginoo, diri maabtan tag pila ka adlaw. But you know what is love note? Love note is a short message. A short message. A short message na mutawag balik sa imo. A short message na magpa-feel sa imo something. And this love note is telling you, return to me, my beloved. And right now, as you close your eyes right now, remember the very first time. The very first time you met Jesus. The very first time you sing songs to Him. The very first time na inawit ka, tubingin na kauna. Malaila-ila ni mo siya, tubingin na kauna. Malamit ni mo siya, tubingin na kauna. Maniagi ka kalisdan nga nalawag ka niya. Pinakauna, nalisayaw ka. Remember that the Holy Spirit bringing to remembrance those moments that we have with you. Bringing to remembrance the Holy Spirit. Have a communion with the Lord right now. The Holy Spirit will flow, overflowing in this place. Remember. Do you remember the very first time I called you? Says the Lord right now. Do you still remember the very first time you met me? Do you still remember how you cried? Bring into remembrance, focus your attention right now in the flow of the Holy Spirit. Pour it out. Stop hiding. I'm telling you, stop hiding. Stop masking your emotions. Come ugly as you are before the Lord. If you're hurting, if you're broken, if you're not satisfied or where you are right now, stop masking your emotions. And come as you are before the Lord. Take this moment right now. Paani mahigayon karon ni Ikson, humingon ka sa Diyos. Lord, gusto ko makig-away para sa atong relasyon. Gusto na ko i-fight akong gugma para nimo. Gusto ko mamaisugod ko tindog sa atong relasyon. Gusto ko nga aktibo ko nga makilabot sa atong relasyon.